Meron ako ditong liempo. Magsasabaw na naman ang nanay. Ito, pinakuluan ko na siya. Ang lulutuin ko dito kasi meron akong bayabas. Paborito namin to. Ito. Yan. Tapos yan. So, ito. Ilalagay ko na yung sibuyas. Mag-aano tayo, sinigang sa bayabas. Sinigang sa bayabas. Imbis na sa sampalok, sa bayabas ngayon. Yan. Pinakuluan ko muna siya kasi nga, tinatanggal ko yung katas ng karne. Kailangan pakuluan muna, no, yung pinagkuluan niya na medyo may ano-ano, yung mga ganyan, no. Natanggal ko na eh. Kulang na videohan, guys. Ayan. Tapos, ilalagay ko na rin itong bayabas. Ang dami nating bayabas. Dami kong bayabas binili ko sa palengke. Kasi wala ka naman na masyadong makikita ngayon na mga puno-puno ng bayabas. Dati hinihingi lang to. Ngayon lahat binibili na. So yan, nahiwa ko na. Halagang 50 pesos to. Kasi ang kilo niya ay 60, ba? Ay hindi. 40 lang pala to. Kasi ang bala ko kasi kalahati lang. 40 pesos. Ayan. Lagay na natin ang ating mga bayabas. Masarap. Mas maraming bayabas, mas masarap pa. Kasi mas malasa. Pag nagsawa kami sa sigang na maasim, dito naman kami sa bayabas. Isa to sa mga paborito ni tatay. Sinigang sa bayabas. Yan. Pakukuluin ko muna yan hanggang sa lumambot. Nalagyan ko na to ng asin eh. Ayan. Yan po yan guys. Hiniwa-hiwa ko lang. Budgeted ang nanay. Kaya hiwang maliliit lang. Kalahating kilo lang yan na liempo. Mas okay na yung liempo kasi dun sa mga buto-buto. Dagdag timbang pa yun. So, dito na lang tayo sa at least medyo may taba, medyo may laman. Anong medyo may taba, medyo may laman? Sipit ang laman niya. Hindi siya ganung katabaan. Ayan, maganda ang liempo. Huwag ka lang pipili na masyadong mataba. Yun, so yan, sibuyas saka ano, sibuyas saka bayabas pa lang na ilalagay ko. So ito guys, meron pa akong kangkong tsaka gabi. Yan lang. Yan lang ang sahog niya. So himayin ko muna yung aking kangkong hanggang sa kumuluyan, hanggang sa lumambot. Okay. Ayan guys, may sitaw pa pala ako. May sitaw ako nakalkal sa loob ng ref. Ayan, sinama ko na rin. Ayan na siya. Hindi ko na yan binalatan kasi yung sustansya na nasa balat din. O, diba? Tapos yung buto niya, ayan. Pwede naman yung buto niyan salain. Salain nyo para hindi sumasama sa sabaw. Kasi, ano yan eh, pwedeng ano yan, o yan o. Yung para iwas kagat. Kasi minsan, diba, hindi natin maiwasan makakagat niyo yung buto. Mabasag yung ngipin. Pero kung hindi ka naman maselan, okay na yan para, ako sinama ko na para lahat ng sustansya makuha ko. Ayan, sabi nila, amoy kilikili. Hindi naman amoy kilikili, amoy anghit lang. Ayan. Dahil pork yan, lagyan natin ng, dahil yan po yan, lagyan natin ng pork cubes. Ayan, lagyan ko siya ng pork cubes. Dadagdagan ko pa yung sabaw nito. Ayan guys, so. Yung gabi niya, nailagay ko na rin. Ito yung gabi. Kasi minsan kakamadali mo. Lagay ka na lang ng lagay. Hindi ko na na-videohan yung paglagay ng ano. Basta nandyan na sila. Hindi ko na na-video yung paglagay ng gabi at sitaw. Ayan, oh. Mahilig kasi kami sa sabaw dito. Ayan, dagdagan ko pa ng konting sabaw. Mas maraming sabaw. Ay ko, pasok ako ah. Ayan, nasama tuloy yung balat ng pork cubes. Ayan. So, alam mo nang pag nanay ka, madiwara ka sa kusina. Kasi madali ang lahat. Namalingki ka na, ikaw pa magluluto, ikaw pa mag-prepare ng mga pinag-anuhan mo.
mga lulutuin mo, tapos ikaw pa maghuhugas. So, diba? Pero yung mga anak ko, hindi pwedeng hindi sila mag-aambag ng ayos dyan. Alam naman kakain lang sila. Diba? Siyempre, sila ng tagahugas. After ko magluto, after ko maasikaso lahat ng aking pinamili, sila ang aking tagahugas. Tanghali at gabi. Kasi minsan pumapasok naman din sila. Sa gabi lang sila. And guys, pinapalambot ko lang yung konti. Pinapalambot ko lang yung sitaw. Ayan o, maganda kung di nyo rin isasama yung buto. Kasi pag talaga lumambot yung bayabas, ayan, kumakalat sa sabaw yung bayabas. So, kung maselan ka, ayaw mo nang may nakakagat ka, pwede naman i-separate mo siya sa isang kaldero, tapos pakuluin mo, salain mo, tanggalin mo yung buto, or huwag mo nang isama dito. Eh, ako kasi nangihinayang din dun sa mga, kumbaga yung, ayan o, gaya nito, diba? Meron siyang ganyan. Gusto kong masama. So, yung buto, malalaki naman na yung anak ko. Piliin na lang nila, huwag na nilang kainin. Tsaka sa akin kasi madalian ang trabaho ko eh. Kaya tinuruan ko na lang sila. Yung buto, wag nilang kainin. Yung sabaw, higupin nila. Importante yung sabaw. Tsaka yung gulay. Diba? Hindi kasi, nasasanay kasi sila sa puro prito. Mas gusto kasi ng mga bata yung puro prito. Eh, ayoko naman ng ganun. Gusto ko naman, syempre, iba pa rin yung may nahihigop na sabaw. Kaya alternate na lang ginagawa ko. Tinola, sinigang, pangat, ganyan, mga pinangat sa kamatis, na mga isda, paksiw, yan. Kasi mas lalo yung bunso ko kasi, maliit pa, mas mahilig siya sa sabaw. Kaya wala na silang choice, pag yan na lang ulam, kakainin na nila yan, sayot sa gusto nila. Diba? Yung kuya namin, yung panganay ko, yun ang mahilig sa mga lechon kawali, yung mga ganyan. Sa mga karne yan, ganyan. Pag ganito ang ulam, kakainin din naman niya yan. Dati hindi rin siya ganun kaano sa sabaw. Pero ngayon, pinipilit ko talaga. Kasi iba pa rin yung naibibigay na ng sabaw eh. Lakas. 'Di ba? Sa ubo-ubo sipon yan. Tapos pagpuyat, kailangan humihigop talaga ng sabaw. Lalo pag nagsisipag-aral. Nagsisipag-trabaho. Yan. Advisable ang mga sabaw-sabaw. Huwag puro prito. So, eto na guys. Ilagay na natin ang kangkong. Dahil okay na yung baka ma-overcook naman yung sitaw. Lagay ko na yung aking kangkong. Ayan. Mahilig kami sa kangkong. Si Bunso mahilig sa kangkong, si Talia. Sinigang paborito niya yan. Tapos, ito ang ating siling pang sigang. Sarap yan. O, diba? Sa mga hindi mahilig sa sabaw, di ma-appreciate yan. Pero tayong mahilig sa sabaw, naku, gustong gusto yan. Tapos, kulo lang, 2 to 3 minutes. Okay na yan. Luto na. Luto na yung karne. Malambot na eh. Naglalagay ako ng gulay pagka luto na talaga yung karne. Yung ating meat. Yung ating liempo. O, diba? Higop-higop sabaw. Sabaw kayo dyan. Yan. Okay na yan. Importante. Kahit konti lang ang sahog. Importante. May nahihigop ka, may nakakain kang gulay. O, diba, kumukulo na siya. Hindi ko natatakpan yan kasi ang gulay madali naman maluto. Yan. Madali lang maluto yan. So, pailalim na natin para yan. Parang kumulo siya sa ilalim. Diba, sarap. Ang sausawan nito guys, patis na may sili. Yan. Nilagyan ko na siya ng pork cubes tsaka asin kanina.
Nung pinapakuluan ko pa lang yung baboy, medyo dinagdagan ko na yung asin. Para hindi na ako ganong magdadagdag ngayon. Nandun na lahat sa karne yung ano. Sabi mas maganda daw magdagdag ka ng asin. Sa umpisa pa lang, at least, pag huli, hindi ka na ano. Diba? Titikman mo na lang. Oh, sakto. Sakto yung ano niya. Sakto lang. Kasi hindi naman pwedeng maging maalat kasi higop ka ng sabaw eh. Di baling medyo matabang, wag lang maalat. Kasi yung alat, kung kulang sa alat, mariremedyohan mo. Pag sobra sa alat, nako, tatabang yung ano mo, mawawala yung lasa ng karne tsaka ano. Diba? At least eh, pwede kang, kahit medyo matabang yan, pwede kang magpatis-patis sa usawa na lang. Luto na guys. Sarap. Nyaman. Nyaman sa Kapampangan. Manyaman. Ayan na. O, kulong-kulo na yan. Lutong-luto na yan. Yung kangkong, hindi lang pwedeng ano kasi lalabsa. Okay guys. Another recipe ng nanay. Nabagay common na rin naman yung mga yan. Ayan. Okay. Mga Tagalog mahilig sa ganito. Ano akong ginawa kundi tumikim. Tumikim ng aking luto. O, ayan. Ayan, guys. Ayan na. Patis-patis na lang. Sarap. Okay. Thank you for watching, guys.